Alam niyo mga paps, kung gusto niyo talagang mapatagal yung buhay ng inyong sasakyan, kailangan niyo talagang, mag-research. And as much as possible, maganda unahan ninyo yung problema. Aside dun sa kahit hindi na kayo sa kasa nagpapa-maintenance, mas okay pa rin na sinusunod natin yung maintenance schedule ng kasa, aside dun sa proper use. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron tayong nare-receive ng mga question na related paano daw ba mapapatagal yung sasakyan, paano maaabot yung 100,000, 200,000 kilometers na walang major issue ang sasakyan. And yun share ko sa inyo Ako personally kung pag bumibili ako ng kotse, syempre I'll do some research. And isa sa mga nire-research ko diyan is kung ano ba yung mga common na nagiging problema ng sasakyan. Yan, kung ano yung mga common issue niya at kung kailan ba nasisira. At may mga pagkakataon pa nga na nagtatanong pa ako kung anong odometer, kailan ba nagka-problema yung kotse nung time na yon. So, ganun yung sistema ko, no? Kumbaga, nire-research ko talaga yan. At kumbaga, kung maaari, inuunahan ko na yung problema. Bago pa magka-problema, possible na napalitan ko na yan or meron na akong reserve part. So ito yung isang example dyan. Like for example, yung auxiliary fan motor o yung radiator motor, yan yung kumbaga yung motor na nandyan sa may radiator natin. And based on my own research and experience na rin, lalo na sa mga front wheel drive na kotse, sedan, mga 7-seater na mga front wheel drive na di gasolina, usually meron niyang auxiliary fan motor. At yung auxiliary fan motor na yon, bumibigay yon around 80,000 kilometers kung more on city driving yung kotse. At kung combination naman siya ng highway tsaka city, aabot naman niya ng more than 100,000 kilometers. So sa akin, nung umabot na ako ng mga 60,000 kilometers, bumili na ako ng auxiliary fan motor. And kumbaga, lagi ko nang dala-dala yon. And yun nga, nung nagka-problema ako nung around 88,000 kilometers, pinalitan ko na o napalitan ko na on the spot. Kumbaga, nung nagka-problema, nag-overheat, after ilang oras, sabi natin mga less than 1 hour, 2 hours, ganun, napalitan ko na. Napatakbo na kagad yung sasakyan na hindi nagkaroon ng major issue yung kotse. Kasi mahirap din naman na sira yung auxiliary fan motor mo tapos tinatakbo mo. May tendency kasi yan na tumaas yung temperature ng makina. Ang ending nun, kukulo yung coolant. Pag kumulo yung coolant, mauubos. Then doon na may tatamaan sa makina. So dahil meron akong spare parts, meron naman akong daladalang gamit na pang ayos, so na-repair ko kagad in just less than 1 hour or 2 hours lang. So ganun yung sistema ko. No? Kumbaga, alam ko na kasi nabibigay yun eh. I like, ito, for example, meron akong daladalang belt. Kasi based on my research, okay yung belt ko around 80,000 kilometers. O maximum naman siya ng 100,000 kilometers. And sa akin naman, hindi pala pa naman siyang problema kung tutusin. Pero pagdating ng 100,000 kilometers, papalitan ko na rin siya. Which is yung akin ngayon, yung BS ko ngayon is 95,000 kilometers na. And yun, brake pad, may dala-dala na rin ako. Ganyan. So kumbaga, do some research kung paano ba mini-maintenance, ano ba yung mga issue ng kotse, ano ba yung mga weak spot niya, mas better na unahan natin. Actually, ganyan, bawa sa Hyundai Ion ko before, ang weak spot niya is shifter cable. So ako, may dala-dala akong laging shifter cable doon. Kasi on estimate, mga around 80,000 kilometers din, bumibigay din siya. Sa Mirage naman, ang dala-dala ko dyan palagi is yun, auxiliary fan motor din. And nagdadala din ako dyan ng mga water pump, mga ganun. So kumbaga, kung ano yung nakikita kong weak spot. Okay? Then yun. In terms of maintenance, kung ano yung standard na ini-impose ng kasa, sinusunod ko pa rin yan. Yun pa rin yung ginagawa ko. Like for example, sa oil, no? Engine oil. So every 10,000 kilometers or 6 months. So sa akin, actually medyo inabove ko pa nga yung standard ko kasi nagkakarga ako ng fully synthetic pero pinapalitan ko siya every 5 to 7,000 kilometers.
Usually 5,000 kilometers talaga. And dahil nga TNBS naman to, hindi naman to umaabot dun sa 3 months. Pinakamabilis na yung 1.5 months na nag-change oil na ako. So wala akong problema dun sa months. So ganun ano, kumbaga yan, CBT oil din. So ang standard usually, bawa yung Mirage ko before is every 2 years or 40,000 kilometers. So sinusunod ko talaga yun. Although hindi nga ako inaabutan ng 2 years, pero yung 40,000 kilometers, sinusunod ko yun. Okay? Dito naman sa Bius ko, dahil ang sabi ng kasa, kaya naman daw up to 80,000 kilometers yung CBT oil nito o CBT fluid. Pero sa akin, ginagawa ko naman every 50,000 kilometers. So yun yung pagpapalit ko. Actually, siguro by next month, magpapalit na naman ako ng CBT fluid kasi nga pa 100,000 kilometers. Pinalitan ko siya nung 50,000 kilometers. So kumbaga ganun eh. Ganun yung sistema, no? Hindi man ako sa kasa nagpapa-maintenance, pero sinusunod ko pa rin yung standard ng kasa. O minsan, inaabab ko pa dun sa standard nila para ma-maintain ko talaga, ma-assure ko na magiging maayos yung takbo ng sasakyan at hindi ako magkakaproblema sa daan. At doon na rin papasok yung proper use. Yan, kumbaga yung tamang paggamit. Syempre, hindi naman to racing car eh. So, hindi natin kailangan tong gamitin na parang pinipuwersa natin yung sasakyan. Kumbaga, kalmadong gamit lang. Tamang-tamang gamit lang. Hindi naman yung tipong racing tayo. Although, may mga pagkakataong ginagawa din natin yan. Pero, kalmadong gamit. At yun, ito, lastly, yung ano pala, cool down tsaka warm up. Yan. So, yung warm up, sa akin kasi pagka-start ng sasakyan, after mga 30 seconds, pinapatakbo ko na yan. Pero, hanggat nakailaw yung blue temperature sign dito sa Bius ko, hindi ko yan ibibirit o hindi ko aapakan yung gas niyan. Hahayaan ko lang siyang tumakbo, mag-roll lang, mabagal lang, okay na yun. Pag nawala na yung blue temperature sign, doon ko na siya gagamitin in my normal use. And pag pauwi na rin ako, kumbaga malapit na ako, siguro mga 2 kilometers away, 5 minutes away, halos wala nang heavy acceleration. Kalmado na yung gamit. So, yun naman yung akin. Then yun, halimbawa yan, aircon, kahit di pa gaano madumi, di pa maamoy maasim, pinapalinis ko na rin. So, ganun yung pagkokotse, no? As much as possible, inuunahan sana natin yung problema. At kung ano man yung standard ng kasa, sundin natin. At proper use. Yun yung natin para mas masigurado nating magtatagal. Although, yun nga, after 100,000 kilometers, mag-iisa-isan talaga yung problema niyan eh. Magkakaroon na ng mga problema yan pa isa-isa. So, kung may budget, kung kaya, mas maganda syempre, laging original yung ilalagay natin para in case man na nalilito na tayo, at least kung original yung nilagay natin, di na natin babalikan. Kasi yun yung problema minsan sa replacement. Pag nilagay natin ng replacement, duda pa tayo kung yun ba o yun ba yung reason kung bakit nagkakaproblema yung kotse. So, yun yung isang idea rin. So, yun mga paps, no? Pag bibili kayo ng sasakyan, do some research. Tignan niyo yung mga weak spot niya. Tignan niyo kung paano siya mini-maintain. Kahit outside kasa kayo, i-maintenance nyo siya na parang nasa kasa pa rin. At gamitin nyo ng tama. At I will assure to you na magtatagal naman yung mga sasakyan ninyo. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.